objection? I hear none, then the motion is approved. Majority Leader. Magandang umaga po, Bishop, at sa atin pong lahat, mga kapatid. Isama po natin sa ating mga panalangin ng mga sumusunod na intentions sa ating banal na pagdiriwang ng misa. Thanksgiving and special intentions of Cancer Warriors Foundation, Sylvia Moralit, Gutierrez and Parilla family, Rolian Celia Sibalan family, Villa and San Pedro family, Vicky Dagamian family, Vicky Ilagan and family, Cora Swangel and family, Penny Biscocho, Manguera family, mga Liman and Yasos family, Villarmino family, Rodel and Mari Medinilla and family, Velasco and Vargas family, Gilbert and Peng Malilang and family, Gina, Roel, and Kay Malilang Ribajanera and family, Engineer and Mrs. Alvin and Ningning Tain and family, and Congressman Lord Alan Velasco. For the safety of the doctors, nurses, hospital staff, military government officials, volunteers, priests, and lay persons all over the world. For birthday blessings of Ligaya Ricaport, Mary Rose Macasinag, Jed Mateo Reyes, Gaya Montevirgin, Father Kirk Molos, Michael Hamilia, Connie Lourdes Micor, Judilyn Licop Manyo, Cathy Maligaya Patibak, Chini Ricardo de la Cruz, and Cristel Rejano Golahag. For the healing of the Inisimanya, Rosemary Olivar, John Magturo, Father Ted Calao, Maribel Isaac, John San Pedro, Joseph Wilfredo Civiliano, Monchito Condosa, Maria Georgina Choa Reyes, Francis Anthony Batong, Therese V. Rigor, Lena Alcantara, Eufila Quindosa, Erwin Choa Reyes, Idel Saher, and Lisel Rivera. For the eternal repose of the souls of Loretta and Luciano Gutierrez, Pedro Malabanan Jr., Brother Tindo Maralit, FSC, Cholia Jimenez Asarcon, Neil Ilagan, and Pedro Pedrogosa Mauzar. Siya'y pagdangal magpakailanman. Puri kayong mga anghel ng Diyos, Panginoon ng kapal. Puri kayong mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Puri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sangtinakpan. Awit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid, patuloy tayo nagtitiwala sa kabutihang loob ng Diyos, kaya lahat ay ating ipinapanalangin sa Kanya't iniaalay. Kasama na rin doon ang ating mga kahinaan at kasalanan sapagkat tayo nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig at awa para sa atin. Ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan
Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob niyo pong kami ay makasamba sa inyo ng may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng inyo pong Espiritu sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Mga kapatid, hindi kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israel sa isang bundok na nakakakita sa bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy. Balot ng pusit na kadiliman. May malakas na hangin, may tunog ng trompeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito ay marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon ng pagsasalita sa kanila. Talagang nakakikilabot ang kanilang natatanaw, kaya't pati si Moises ay nagsabi ng ganito, "Nanginginig ako sa takot. Ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkatipon ng mga ibiniling na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan, at sa dugong nabubuo na ang isinisigaw ay kaiba sa isinisigaw ng dugo ni Abel." Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awa mo'y gunita ko sa loob ng iyong templo. Awa mo'y gunita ko sa loob ng iyong templo. Dakila ang poon, dapat papurihan sa lungsod ng Diyos. Bundok niya'y banal, ang bundok ng Sion, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakakalugod. Awa mo'y gunita ko sa loob ng iyong templo. Bundok sa hilaga na galak ang dulot, sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman, sa loob ng muog ng banal na bayan. Awa mo'y gunita ko sa loob ng iyong templo. Sa banal na lungsod ay aming namasid, ang kanyang ginawa sa aming narinig. Ang Panginoong Diyos makapangyarihan, siya'y mag-iingat sa lungsod na banal, iingatan niya magpakailanman. Awa mo'y gunita ko sa loob ng iyong templo. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita, pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man. Sa buong daigdig ang dakila'y ikaw, at kung mamamahala ay makatarungan. Awa mo'y gunita ko sa loob ng iyong templo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12
At sinugong dala-dalawa, binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdadala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayong 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito, pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Sa pagbibiyahe, maraming pagkakataon, nagbibiyahe tayong may bit-bit tayo lagi, hindi po ba? At pag nagbibit-bit, ang iniisip natin, yung dala natin ay kailangan natin. Pero sa maraming pagkakataon, pag nabiyahe tayo, mapansin ninyo, pagbalik na ninyo galing sa biyahe, ang dami nyong hindi ginamit doon sa inyong bitbit. So, ibig sabihin, marami doon, hindi nyo talaga kailangan. Akala lamang. Tingnan nyo ito, sinugo ni Lord ang kanyang mga alagad. Maglingkod, magpahayag. At ang sabi, huwag kayong magdadala ng kahit ano. Bakit kaya ano? Parang hirap nung bibiyahe kayo, wala kang pagkain, wala kang dalang pera. Ba, paano ka na noon? Dahil sugo ni Lord, ang pangako ni Lord, akong bahala sa inyo. Ano mang pangangailangan, ibibigay ko. So, ibig sabihin, kung kaya na ng Diyos ibigay yung pangangailangan, yung iba ng bagay, ang tawag na dyan, hindi na kailangan. Ang tawag na dyan, bitbitin na. At ang katotohanan ng bitbitin, minsan kasi, yun ang dahilan kung ba't di mo magawa ang dapat mong gawin. Diba? Kaya minsan kahit sa mga karanasan natin bilang tao, minsan ay meron tayong bitbitin galing sa nakalipas na hindi natin mabitawan, tuloy hindi tayo makamove on, ang tawag. Mga bitbitin. Kaya napakahalaga talaga sa katotohanan ng buhay, yung salitang letting go. Ang minsan nasabi by letting go, letting the Lord. No? Let God, let go. Let God be the one to give you. Let go of the things you don't need at all. Kasi sa totoo lang, maraming nagiging bagay na nagiging hadlang sa buhay natin dahil ating pinangahawakan at akala natin ay siyang napakahalaga sa ating buhay. And sometimes, learning to let go, detachment from attachments, is a lesson of learning how to live life according to how God has planned us to live it. So sana matutunan natin to, no, na ma-distinguish talaga yung mga kailangan sa buhay na ito. Para anumang ibang bagay, dagdag na lang yon. At para pag mayroon tayong dapat isabuhay, walang maging hadlang dito. At lahat, maging daan ng biyaya sa buhay natin. We
Panalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito na inyong dambana ay inyo pong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan niyo pong ginawa. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayo'y aming pasalamatan. Pinagbibigyan niyo pong ito'y aming maipahayag, kahit na ito ay walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa inyo po ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring inyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng inyong anak na minamahal, kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo ng walang humpay sa kalangitan, kaming lahat ngayon nabubunyi sa inyong kadakilaan. O Santo, Santo, Panginoong Diyos, kapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sa kaitaasan. Ama naming banal, kayo po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng inyong pong Espiritu, gawin yung banal na mga kaloob na ito. Upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya't iniaalay namin sa inyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap ninyo.
act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na inyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayoy inyong bigay, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Oratio Imperata. O Diyos, amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa inyong mapagpalang pagkalinga sa panahong ito ng pagsubok. Hinihiling namin ang inyong biyaya upang aming malampasang lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 virus na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinananalangin namin ng lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agaran na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganoon na rin ang sidi ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalata nito. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng aming mga mahal sa buhay at kami buong kababaang loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang di naming malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan, lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng Jesucristong Panginoon namin at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mahal na Birhen ng biglang awa, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal at mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang banal na misa ay naihandog na humayo tayong laging taglay ang pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Pasalamat kayo sa Panginoon.